Good morning, everyone. So, it's story time and may nag-message kasi sa akin after ko mag-post ng video yesterday kung paano ko daw pinapunta dito yung mga anak ko. So, ano ba yung mga kailangan and all. So, first and foremost, pag once na gusto mo mag-invite ng mga anak mo dito, if minor sila, if isiguraduhin mo talaga yung invitation letter and DSWD. Tapos kung sino yung sino yung magiging kasama nila na papunta dito. Sorry. So, ano daw yung sample ng meron talaga ako, no? Sample daw ng 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 invitation letter lang po dito. Actually, ito yung itsura ng yung yellow ribbon. Dati red ribbon yan. So, ito from the Philippine Embassy yan siya, ha. So, ito yung ito yung pinapakita doon sa immigration. Ganyan talaga. Yung original talaga yung pinapakita. And before that, kailangan mong pumunta muna sa embassy to get the affidavit of support. So, fill upan mo yan. So guys ha, ayan, affidavit of support. So kailangan mong humingi doon. Magpaano ka, mag-ano ka ng kung kailan mo gustong pumunta, appointment, magpa-appointment ka. Tapos kumuha ka nito. Then fill upan mo siya. Nakalagay naman yan dyan yung pangalan. So I, Daisy Joy Davao, from Philippines, citizen of Philippines, legal age, ako, saan ang nakalagay yung address ko, then that I am a domestic helper na may monthly salary na ganito, employer name mo, nakatira kung saan kayo nakatira ng employer mo. So that I am inviting the following to visit Singapore. Tapos yung date ng date ng travel nila from December 19 to January 5th 2026 for the following purpose, visiting me. Yun ang nakalagay sa akin sa purpose. So, name of the kids. Yung name, anong relationship, birthday nila, passport number. Pangalan yan siya dyan. And then yung guardian na pupunta, kung sino yung kasama nila. That I will be responsible, ganon. Tapos, permahan mo na lang siya. So, yun. And then, ipasa mo siya balik with your passport, copy ng passport mo, na may pirma, ganyan, may pirma, passport mo, may pirma, ipaano mo yan, ipa-photocopy, and then, meron ding invitation letter mula sa aking employer. So, yan, to whom it may concern, ganyan lang ka-iksi yung invitation letter from my employer. To whom it may concern, please take this letter as an invitation to do 2 sons of my helper, Daisy Joy Davao, to visit Singapore for a vacation between ganitong date and stay in my family home, address above. So, nakalagay na doon yung address. Tapos, names ng son, nalagay nila na yung PIN number ng employer and then yung sign with name. So, nilagay niya rin yung ID niya. Photocopy lang yan. So, yung passport ng mga anak ko, ayan, birth certificate nila, kailangan yan. Birth certificate nila para malaman kung passport ng mga anak ko, birth certificate. Yun lang. Yun lang ang kailangan. And then, kailangan ko itong isa pa for the, ano naman ito? Sa DSWD naman ito. Affidavit of support and consent. Pareho pa rin. So, I am giving my consent for the said children to travel abroad, traveling minor. Ganon yan. I am paying for the expenses for the travel, ganyan nakalagay dyan. So, ito lang kukunin nyo sa DSWD pag minor ang magta-travel dito ko. Pero kung hindi naman na sila minor, invitation letter lang. So, ito yung i-fill up from the DSWD. Doon mo rin kukunin sa sa embassy. So, i-fill up mo lang siya. Nakalagay naman yung mga pangalan ng mga anak mo, passport number, kailangan mo rin yung marriage contract niya pag may husband ka. Pag wala naman, kailangan ng ID for the DSWD. I will go and separate the DSWD muna. So, ganun din, passport mo, passport ng mga anak mo, birth certificate nila, and that's it. So, yun ang kailangan sa DSWD. So, dalawa tong kinuha ko. This will cost about, kano ba to?
Nakalimutan ko magkano to. 37.50 nandyan pala. 37.50 ang magpa-yellow ribbon. So, mga $40. Ganyan. Tapos, yun lang. Ano mo na siya. Ito yung ipapadala mo sa Pilipinas actually. Ito namang sa DSW, it's online. So, online namin siyang pinasa. Nag-send kami ng mga ng papers namin online. So, I will tell you about sa DSWD on my next video. So, yun. And, basta marami yan actually. Wala. Ito pala, akin pala. So, yun. I-sure mo lang that you have OEC as well. Kasi pag nag-travel yan sila, they need that para hindi ganun kalaki yung babayaran nila sa sa travel tax nila. So travel tax will cost about 1,600, pero kung OFW ka, pakita mo lang yung OEC, they will give you they will only pay 300 pesos. So it's a big difference talaga siya. So yun. So yun, and I think I have answered yung sabi ko sa kanya, watch out for this video kasi kasi nagtatanong siya ng anong sample. So actually yung invitation letter will be from your employer, pero kailangan mo ring fill up ng affidavit of support from the embassy. So kukuha ka talaga doon ng affidavit of support na kaya mo silang suportahan dito. So, yun. Kung magkano yung sahod mo, ilalagay mo dyan. And actually, guys, it's not very hard to do it. Basta, sulat mo lang kung ano yung tinatanong doon sa papers. And then, i-secure nyo din yung invitation letter from your employers. And everything is okay na after, di ba? Kasi, maghintay ka lang ng mga 2 araw yata. Kasi sa akin kasi, kung gusto mong pagkahapon mo siya makuha, you apply it in the morning. Ang nangyari kasi sa akin is, I went there in the morning, kinuha ko yung affidavit of support na fill upan, pero ang dami ko pang dapat gawin. So, ang nangyari, kinahapunan ko na siya napasa doon sa embassy. So, I paid for it. Then, pwede mo siyang i-rush or pwede mo siyang regular lang. So, sa akin, regular lang. Kasi, tight ang budget natin. So, regular lang siya. And then, after ko doon, ano yung ginawa ko? Nagantay ako ng 2 days. So, kinamagahan, the next day ko pa siya nakuha. Pwede din siyang makuha the next day, pero depende yun sa bilis ng transactions din ng sa embassy. So, if any questions, you can go and ask me. I will answer you with my capabilities to answer. Thank you so much, everyone. So, I'll see you again when I see you. And I hope na madala nyo rin dito yung mga anak nyo. And experience Singapore, it's a memory that they will never forget. Thank you so much, everyone, and have a good day. Bye.